himay-himay natin. Nakamarinate siya sir sa... Yes, ay wala pong suka noong unang panahon, sir. Suka. Parang ano, binoil na. Yes po, Parang madali. para mas madali. Siyempre, pag magluto kami, kailangan may niyog. Hindi dapat kung maglulutlot ka, dapat ang gamitin mo ay yung butong, yung bata pa, para matamis-tamis. Kasi pag matanda na yung niyog na nilalagay mo sa aming Lutlot. sa nilutlot, medyo sagabal pag kinain mo. Galing. I-mix natin. Saka parang bitsin niya, parang nagbibigay tamis din. Yes. Siyempre kung makita natin, kung kahit hindi pa luto, parang ulam na. Gusto na natin kainin. Siyempre, para mas lalong sumasarap ang ating pagkain, kailangan may luya. O sa mo, ginatawag siya og luya. Siyempre, di mawala ang ginatawag nato og atsal. O sa gusto nga magluto or magdemo sa inyong balay, Bahay. sa inyong bahay, so kailangan take note tayo ha. Ayan, siyempre may bawang. Kasi yung bawang, yun ang nagpapaamoy ng ating niluluto. Siyempre, hindi rin mawawala ang bombay. Buyas Bombay. Sibuyas bombay. Siyempre, kung may sibuyas bombay, may sibuyas dahon din tayo. Ayan. I-mix natin yan mga kapamilya ha. Siyempre, kung walang mga ingredients na ilalagay po natin sa ating niluluto, hindi po maalinamnam, hindi po masarap. Kailangan, ang pinaka-importante ay may paminta, pangtanggal langsa. Siyempre, may konting Ajinomoto. Diba? Nakita na natin. I-mix natin yan mga kapamilya ha. O sa gusto. O kahit sino. Yan po bias na nila. Diba? Parang ulam na. Tingnan nyo, tingnan nyo. Yan. Ang sarap-sarap na kainin. Pero, sa pagluto natin, kailangan sa kawayan. May oras, may time. Kasi pag sumobra or makulang, baka hindi masarap. Di ba? Pero noong unang panahon yung nagluluto po kami, yung mga kanununuan namin noon, ay walang mga ingredients. Kasi masaya ang buhay sa bukid. Kaya pinakita namin dito sa Magsaysay Park na kung ano ang pamumuhay namin sa Marilog. Pamumuhay namin sa kagubatan. Siyempre, patuloy na tayo. Siyempre, sa kawayan, kailangan yung bagong putol. Kasi, pag bagong putol, yung tubig niya, yun ang nagpapasarap ng pagkain. Yun ang nagbibigay sarap kasi may tubig yan eh. Kaya, tingnan natin ha. Ipapasok na natin. Millennial. Basta, himan-an nato nga ang mga ingredients mauna. Lami na siya sa buko. Sa ligat siya. Diba? So, tapos na. Next step is, lalagyan natin ng dahon ng saging. Tulungan mo. Ito ang
tandaan natin, pag once maluto na itong sinasaing natin, kukulo yan dito sa ibabaw ng kawayan. Mubukal na siya, timailahan nga maalis nga ang iyang kahumot. So nagpasabot na siya nga luto na. So ato ng tabangag kaon karon, ha? Okay. Sa sunod, dito suwad, tabangan. Tangalas na suwad ang kapitin. Papasok. Papasok ka. Babagi og kaon niya na kung suwad. Ano? Babaga. Siyempre, Para lang. tapos na. Isasaing na natin dito. Okay. Apreso. Abre. Ayan. Di ba? Ganyan kasimple, ganyan kasarap. Kung unang panahon kaya yung mga matatanda natin umabot ng 130 years, 110, more than pa. Kasi nung unang panahon ay yung pagkain nila ay walang ingredients. Walang halo. Kung ano ang nasa kanilang kitchen, yun lang. Then kung ano, baka magulat kayo, bakit ganito yung pamumuhay ng Ubo Manubo? Bakit ganito yung kitchen nila?